Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Sa araw na ito ay tutunghayan po natin ang isang maikling salaysay sa aklat ng unang hari sa Kabanata 17 patungkol sa pagbabalik loob. Titignan natin kung ano ang aral na ating makukuha sa maikling salaysay na pag-aaralan natin sa araw nito. 1 Kings chapter 17 to 24 is about conversion, pagbabalik loob ng widow of Zarephath. Dito sa talata 12, ganito ang tugon ng balo kay propeta Elias. Sumagot ang babae, "Alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." At ganito ang naitugon ng babae. Alam mo, makikita natin kaibigan ang kapangyarihan ng Diyos maging sa kanyang pagbibigay ng mga kailangan nating pisikal. At dito nga sa ating salaysay na pinag-aaralan, the widow of Zarephath, ito naman ay hindi Hudyo. But just the same, ang ating Panginoon sa salaysay ay magkakaloob ng tulong, hindi lamang tulong, kung hindi milagro ang kanyang ipararanas dito sa balong ito. Alam mo kaibigan, pagka binasa mo yung buong account, sa kalagayan ng balo at sa utos ni Elias na siya ay pakainin, kasi yung first encounter nila, yung first conversation na, yung unang usapan nila, sabi nga ni Elias ay pakainin siya. Nang siya ay pakainin, sabi ni Elias, hindi mauubos ang harina sa lalagyan at hindi matutuyo ang langis sa tapayan. Ito ay sinunod ng balo at dito nga nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Halimbawa, kung ikaw yung balo, pagbibigyan mo ba yung propeta na siya ay pakainin mo ng huling, kakainin mo na lamang at ng iyong anak? Dito makikita natin na unselfish yung widow at sinunod niya ang sinabi ni propeta Elijah. Si Elias at ang mag-ina ay nakakain. They did eat for many days. Kaibigan, ng balo at ang kanyang anak ay nakaranas ng kasapatan sa maraming araw. Sa mga susunod na salaysay naman, ay mababasa natin na nagkasakit ang anak ng balong ito at ito nga ay namatay. Dito makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos kay Elijah. Muling binuhay ni Elijah ang kanyang anak at dito ang kauna-unahang milagro na ang isang patay ay muling nabuhay at ginamit ng Diyos sa salaysay na ating pinag-aaralan si Propeta Elias. At ito ay ang ikalawang milagrong ginawa ng Diyos sa balo. Alam mo kaibigan, pagka tinunghayan mo yung bagong tipan, related rito sa ating pinag-aaralang account dito sa 1 Kings, the feeding of the 5,000, unang-una munang tinutuunan ng pansin ng Diyos ang pangangailangang pisikal ng mga taong lumalapit sa Kanya. Physical provision first and then restoration of life. Ito ang kanyang layon. Sa pamamagitan lamang ng mga pananalita ni Elias ay nasaksihan ng balo ang kapangyarihan ng Diyos. At dito na natin nabasa na napatunayan ng balo na ang mga winika ni Elias ay galing sa tunay na Diyos. At ito ang kanyang pinananganan. Tayo ay dapat nananalig sa mga pangako ng Diyos. Ito ang dapat nating ipahayag sa ating kapwa. Napakagandang paalala ito para sa atin na wag nating isipin na tayo ay sukdula na ang ating kasamaan at tayo ay hindi na mapapatawad ng Diyos. Kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan at ganito ang iyong iniisip, kaibigan, bukas ang paanyaya ng Diyos ng panunumbalik. Tanging paghingi ng tawad lamang ang iyong gagawin at ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon Diyos ang buhay na walang hanggan. Alam mo kaibigan, bagaman naranasan ni Elijah o ni Elias ang kapangyarihan ng Diyos
sa kanyang panghihina ng mga unang chapters nga, and even nating napag-aralan, bagaman naranasan ni Elias ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang panghihina, there were times that Elijah was disappointed, he was just tired. At ganyan din ang ating nararanasan sa mga panahong ito na tayo ay nakararanas pa rin ng pandemic because of coronavirus. Tandaan natin, kaibigan, may pag-asa dahil panandalian ang hirap o pagsubok na ipinahihintulot ng ating Diyos. Manangan lamang tayo sa pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Kaibigan, ang salaysay na ito, lalo na sa ipinamalas ni Elias ng buong pagtitiwala sa Diyos, ay dapat nating kapulutan ng aral. Isang napakagandang paalala, anuman ang ating pinagdaraanan, ang paalala at ang utos ay ito: huwag kang